God. So, I invite you to please stand again and let's go to the words of the Lord. Luke, by the way, bago pala yun, gusto ko muna ng konting icebreaker. Okay, nasa church tayo, bawal magsinungaling, mga kapatid. Huwag kayo magsisinungaling, baka kidlatan tayo ni Lord. Sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay, ako lang. Hallelujah. Hindi naman ganyan yung worship kanina. Ba't ganyan grabe ang worship? Hindi lang talaga pera ang may mukha eh. Marami talagang mukhang pera, mga kapatid. Gusto ko rin maging mayaman, mga kapatid. Dahil ang daming advantage pag ikaw ay mayaman. Kahit pangit ka, pwede kang gumapo. Kahit yung ilong mo parang kamatis, pwedeng maging Toblerone, mga kapatid. Everything is possible. Mapupuntahan mo yung gusto mong lugar na bansa. Makakain ka sa gusto mong restaurant. Sabi nila, money is a universal passport. So many access in life pag marami kang pera. Right? Sino ulit dito ang gustong yumaman? Huwag magsinungaling. Okay, very good. Pakibaba na. Okay, dahil ang pag-uusapan natin ay yung mayaman na sinunog sa impyerno, mga kapatid. Okay? So, Luke chapter 16, verse 19, mga kapatid. I'm using NASB. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. Sino ba naman? Marami kang pera eh. But there was a poor man named Lazarus, was laid at his gate, covered with sores, longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Yak, kadiri. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man, kahit mayaman ka, patay ka pa rin. And the rich man also died and was buried. In hell, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue. Ganun kainit. Pakisawsaw kay Lazarus yung daliri niya, kahit konting tubig lang. Sobrang init sa impyerno. For I am in agony in this flame. Watch, verse 25. But Abraham said, Child, remember that during your life, you receive your good things. Pwede kong i-paraphrase to na hindi binabago ang Word of God. Parang sinasabi ni Abraham, anong ginawa mo sa buhay mo? Nasa iyo ng lahat ng good things. Inulan kita ng kayamanan. Meron kang universal passport. Yet you didn't come to worship your Creator. You wasted all the good things na binigay sa iyo. You wasted your life. This morning, sa tulong ng Holy Ghost, I want to challenge and persuade you, please, don't waste your life. Okay lang magsayang ng pera, mababawi mo yan bukas. Pero pagsayangin mo ang buhay mo, isa lang yan. At wala nang bawian, mga kapatid. Please, don't waste your life. This message was inspired sa preaching ni Bishop. Take good care of your soul. Hallelujah. Pakikamay ng iyong katabi, sabihin mong, please don't waste your life. Malay na tayo makaupo, mga kapatid. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Please, don't waste your life. Tayo ay naninirahan sa mundo ng maraming maling akala. Akala mo malapit lang, ang layo pala. Akala mo matamis,
Mapait pala. Akala mo pera na. Scam lang pala, mga kapatid. Akala mo original. Fake pala. Akala mo lalaki. Barbie pala. Akala mo babae. Nakamiyo pala. Akala mo mahal ka. Ginagamit ka lang pala. Kaya't napakahirap ng magtiwala at maniwala dahil ang ating mundo ay puno ng maling akala. Pero hindi dapat yan ang katakutan nyo, mga kapatid. Ang pinaka nakakatakot na maling akala sa lahat ay yung akala mo sa langit ka mapupunta. Yun pala, sa impyerno ka na mapupunta, mga kapatid. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat, na buong buhay mo, relihiyoso ka. Buong buhay mo, deboto ka. Pero sa araw ng iyong pagkamatay, gumising ka at naandun ka sa dagat-dagat ang apoy, mga kapatid. Yun ang dapat nating isipin na nakakatakot sa lahat. Kapatid, hindi porket nagsisimba ka, Kristiyano ka. Hindi porket nagbabasa ka ng Biblia, Kristiyano ka. Hindi porket may maliit ka na cross na bitbit dito sa iyong dibdib, ay Kristiyano ka. Hindi porket marami kang rebulto at may picture ni Papa Jesus, ay Kristiyano ka, mga kapatid. Siguraduhin mo ang iyong kaligtasan dahil ito ang pinaka-importante sa lahat. Oh, hallelujah! Buong buhay mo, nagmamataas ka, na relihiyoso ka, ngunit sa araw ng hukuman ay hindi ka pala kilala ng Diyos. I respect all religion, anumang relihiyon, but the Bible declares, humarap tayo sa judgment ng Panginoon, hindi tatanungin ni Lord, anong relihiyon mo? Hindi tatanungin ni Lord, born again ka ba? Catholic ka ba? Mormons ka ba? Buddhist ka ba? Hindi yun ang tatanungin ng Diyos doon, mga kapatid. Ang tatanungin ng Panginoon, sinunod mo ba yung aking kalooban? Binigay mo ba yung buhay mo para sa akin? Isinuko mo ba yung buhay mo para sa akin? Religion is good. Religion is important. Religion is helpful. Pero it's not enough. Hindi yun ang magliligtas sa'yo. At sa bandang huli, ang magliligtas pa rin sa'yo ay ang iyong personal relationship with Jesus Christ. Don't waste your life chasing religion. Give your life to Jesus Christ. Huwag kang matulad sa Matthew 7:21-23. Have we not cast out devils? Have we not prophesied in thy name? Meron silang religious zeal. Meron silang religious title, meron silang religious success. Pero anong sabi ng Panginoon? I never knew you. Depart from me, you worker of iniquity. Wasted life. You must go beyond religion and enter into a relationship with Jesus Christ. Mga kapatid, kahit nasa inyo pa ang lahat ng kayamanan, kasikatan at karangyaan, pero kung sa araw ng iyong pagkamatay, gumising ka na nasa impyerno ka, it's one wasted life. I don't care gaano ka-successful yung business mo. I don't care gaano ka-successful yung career mo. I don't care gaano kaganda ang buhay mo sa mundo. Kung ang dulo, impyerno ka, it was all a waste. It was all nothing. Don't waste your life. Mas okay pang you lose your life for Christ than to waste your life. Nung nasa Davao ako, may nasakyan akong pedicab at yung driver iyak na iyak. Sabi niya, "Pastor po ba kayo?" Sabi ko, "Opo." Sabi niya, "Pastor, ganito yung pamangkin ko." Bata-bata pa lang niya, 17 years old. Namatay kasi nakuryente. Sayang yung buhay niya, sayang, kawawa naman. Sabi ko sa kanya, "Alam mo, sir, kahit bata siyang namatay, kung sa langit siya napunta, hindi sayang yung buhay na yon.
Father ko, great man, great preacher, great teacher of the Word of God, but he died in a very young age. 41 years old. Bunso sa siyam na magkakapatid. Siya pang kinuha ni Lord. Ang daming kuya dyan. Yung bunso talaga, mga kapatid. Si Kuya Mike, ilang taon? 25 years old. Napakabata. Sabihin ba natin, sabihin ba natin, sayang yon? Sayang sila? No! Sa langit sila ngayon, hindi sayang yon. Ang sayang ay yung umabot ka ng 60 years old, 80 years old, 150 years old, pero sa eternity, sa impyerno ka lang din napunta. Huwag kang matakot, mamatay. Ang katakutan mo, yung nabubuhay kang sinayang mo. I'm not afraid of death. What I am afraid is I live my life and I waste it. God has been so good to me. Binigyan niya ako ng talent, ng gift, ng time, ng friends. But I wasted it. Yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Your best life is not now. Your best life is later. Kung anong mangyayari sa eternity, yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Isa sa mentor ko sa ministry ay si Super Mario, mga kapatid. Si Pastor Mario. Nung namatay daddy ko, sabi niya, ako ng daddy mo ngayon. Sabi niya, pero walang allowance binibigay. Pero okay lang. Pero lagi niya sinasabi sa akin, boy, listen to me. Every time you preach, preach as if it's your last. Lagi kang mag-preach na parang yan na ang huling preaching mo at mamamatay ka na mamaya. O kaya magra-rapture na mamaya. So give your best preaching. Preach with all your heart. Give your strength. Hallelujah. Give your all to the Lord. Why? It could be your last preaching. Pero wag kayong matawa. May dagdag pa siya. At ang sabi niya, preach as if yung mga nakikinig sa'yo, yan na rin yung kanilang last. Sinong nakakaalam na ito na pala ang huling Sunday mo? Sinong nakakaalam na ito na pala ang huling preaching na maririnig mo? I have no time for entertainment. I have no time to impress you. Any minute now, pwede na kunin ng Diyos yung ating buhay. Give your life to Jesus! Itulak mo yung katabi mo ng maayos. Sabihin mo, baka last mo na to. Baka ito na ang huling araw mo. Sinong nakakaalam, hindi porkit bata ka, matagal ka pang mamatay. Nobody knows. There are 3,000 promises over the Bible, pero wala ni isang pangako si Lord na sabi niya, promise, buhay ka pa bukas. Never siya nag-promise na buhay ka pa bukas. Ang sabi nga niya in Proverbs 27:1, boast not thyself for your tomorrow, for you do not know what tomorrow may bring forth. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari bukas. Kaya hanggat may pagkakataon, hanggat may oras ka, ibigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Don't waste your life. Hallelujah. Doon sa Scratch the Surface, kahit di kayo nagla-like doon, baka iba sa inyo nandito yung mga basher. Ang laging bash sa atin ay Boy Sigaw. Yan na naman si Boy Sigaw, Boy Sigaw. And then nung kumalat yung preaching ni Bishop na maggrabe mas sumigaw, ang sabi nila, ay ito pala yung tatay ni Boy Sigaw. Boy Sigaw daw ako. Natural! Bata pa ako eh. Mukha lang ganito mukha ako pero bata pa ako. Hindi ko antayin mga kapatid na nasa hospital na ako. Saka ko sasabihin, sana binigay ko yung the best ko nung malakas ako. Sana nung kaya ko pang maglakad, naglingkod ako sa Diyos. Sana nung kaya ko pang mataas. No! Hanggat may tinig ako, sisigaw ako. Hanggat may lakas ako, magpupuri ako.
Hanggat may buhay ako, ibibigay ko na lahat sa Diyos. I don't want to waste my life. It's only one. It's only one. It's only one. Don't waste it. Don't waste your life. Hallelujah. Muna kayo mga kapatid. Ang wasted life ay hindi mo naabot yung pangarap mo. May iba sabi, kawawa naman siya, namatay siya, di naabot pangarap niya. Hindi wasted life yung hindi ka nakapag-asawa. Hindi wasted life yung hindi ka naging crush ng crush mo. Hindi wasted life yung hindi ka naging mayaman. Hindi wasted life na hindi mo nabili yung dream car mo. Hindi wasted life na hindi mo natanggap yung pangako ni Cayetano, mga kapatid. That's not the wasted life. The wasted life is you have everything. The money, the palace, the power, the prestige, the fame, you have everything. Sabay sa afterlife, impyerno ka. Yun ang wasted life. Walang saysay ang lahat ng yon kung impyerno lang ang kakahantungan mo, mga kapatid. Yun ang wasted life. And I don't want that to happen in my life. That I have all the success this world can offer, but I end up going to hell. Search sa Google, billionaires, athletes, celebrities. They almost have everything. But the end of their life, lonely, depressed, unfulfilled, suicidal. But I can show you today, handful of mga Christians na hindi mayaman, akala mo ang gaganda ng mga Amerikana, ukay-ukay lang yan, 100 pesos, tinawaran pa mang naging 80 pesos, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan-ganyan lang yung sapatos, pero butas yung medyas niyan, mga kapatid. Yung brief niyan, 1 linggo na, hallelujah. Once a week lang, but I'm going to tell you, umaapaw ang kagalakan. Joy unspeakable. Umaapaw ang joy. May kapayapaan sa pag-iisip. Bakit? Ang totoong kayamanan ay wala sa pera. Ang totoong kayamanan ay maging kontento kay Kristo. Na kaya natin maging mayaman, kaya rin natin maging mahirap, pero alam natin, that's not true riches. The true riches is having Jesus. Jesus is the center of my joy. Jesus is my peace. Jesus is the lover of my life. Sa inyo na yung Lamborghini, sa inyo na yung titulo, sa inyo na yung kasikatan, just give me Jesus. It's the only thing that matters. One time, mga kapatid, I was reading Philippians chapter 3 and I can't forget that night, iyak ako ng iyak, Pastor Misha. Sabi ni Paul doon, sa unang verse doon, isa ako Hebrew, Israelite. Galing ako sa tribe of Benjamin, kabisado ko yung law. Galing ako sa lahi ng mga Pariseo. Pero anong sabi ni Paul, nung nakilala ko si Kristo, I count everything as loss. And I don't mean to be gross, but yun ang sabi sa Bible, sabi ni Paul, I count everything as dung. Pupo lang yun. Rubbish. Everything. Sabi ni Paul, akala ko noon ang galing-galing ko. Akala ko noon nasa akin ang lahat. Pero nung nakita ko yung liwanag ni Kristo, yung ganda ni Kristo, I'm willing to sold out everything just for that man, Jesus. Nang sabi ni Paul, kaya niya pala matiis, kaya niyang tiisin yung latigo. Ilang beses siya nilatigo, 41 stripes, mga kapatid. Kaya ni Paul matiis yung pagbubugbog, yung shipwreck, kung anong ginawa sa kanya, ilang beses siya nakulong. Bakit niya kayang matiis yun? Isa lang ang goal niya sa buhay. Ang sabi niya, that I may know Him. Is the only thing that matters. Siya lang, mga kapatid. Hindi nyo lang na-appreciate ngayon. Pero tingnan nyo pag may lindol, kahit yung mga bakla, mga tomboy, anong sinasabi? Maawa ka, Lord, maawa ka, Lord.
Pero nung kasaganaan, wala kang time kay Lord. Pero sa bagyo, baha, na ikaw pang nagtatanong, nasan ka, Lord? Kahit anong rurok ng tagumpay maabot mo sa mundo, babalik ka pa rin sa Diyos. Babalik ka pa rin kay Jesus Christ. At kahit mga atheists sa deathbed nila sa hospital, ang sinasabi nila, Lord, kung totoo ka, patawarin mo ako. Everything doesn't matter anymore. Sa inyo na yan, gusto nyo maging sikat, magpasikat kayo dyan. The only thing that I want is Jesus Christ. And I don't want to waste my life. Life is not about how much you receive. Life is about how much you give away for Christ. And I promise you, mga bisita, kung ibigay mo ang buhay mo kay Kristo, it will never be wasted. It will never be wasted. Only Jesus can satisfy my soul. Not the world, not the things of this world. Only Jesus. Sabi ni Jesus, the days of Noah, people are drinking, marrying. They are wasting their life until dumating yung baha. Nung time ni Lot, ganun din. Drinking, marrying, building, planting. They are wasting their life until umulan ng fire and brimstone from heaven. At ang sabi ni Jesus, as the days of Noah and as the days of Lot, so shall the Son of Man come. Mula noon hanggang ngayon, mula ancient time hanggang modern time, hindi nagbago ang tao. Nagsasayang pa rin ang buhay nila. Demonyo hindi kayang kunin yung joy mo. Yung demonyo hindi kayang kunin yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Ano ang teknik niya? Sayangin yung oras mo. Pagising mo sa umaga, the scroll effect. Di ka pa nakapag-pray. Ayaw nang tumigil ng daliri mo. Ano ba to? Scroll ako, scroll. Scroll. Nakala mo 2 minutes lang. 2 oras na. Di ka na nakapag-pray. And then meron Mobile Legends. And then maraming mga mobile games. At yung mga Netflix, mga kapatid, ang saya-saya mo, 2 episode na lang, 2 na lang. Pagising mo, may bagong season na naman. And then sa isang season, 10 episode na tig 45 minutes. The only way to waste your life is to waste your time. Nanakawin yan. Hindi sila evil by itself, pero nanakawin yung prayer time mo. Nanakawin yung devotion time mo. Nanakawin yung time mo for evangelism. Nanakawin yung time mo para mag-fasting, mga kapatid. Ninanakaw, mga kapatid. Hallelujah. That's why ang sabi ni Paul, redeeming the time. You get that? Redeeming the time. Bakit? Pag sinabing redeem, buy back. Bawiin mo yung mga oras na nasayang mo noon nung kabataan ka. Yung mga oras na nasayang mo sa karaoke. Yung mga oras na nasayang mo sa inuman. Bawiin mo na nandito ka na kay Lord. Ibigay mo na yung time mo lahat kay Jesus. Don't waste your life. Don't waste it. Anong saysay? Meron kang 8-pack abs. Para ka alimangong maglakad, mga kapatid. Hallelujah. Puro ka protein shake. Sa pagkamatay mo, impyerno ka. Nagpa-abs ka lang para ma-impyerno, para makaganong-ganong ka doon. It's always. Mahal ko si Bong. Pero Bong, kahit champion ka sa Meralco at may award ka at MVP ka in the future. Kung may impyerno ka, Bong, it's always. Doon mo maranasan tunay na kuryente. It's always. Anong saysay ng lahat ng yan? Kung impyerno lang din pala ang kahinatnan mo sa dulo. Mga girls, anong saysay ng maganda ka? May RDL, Mena, Papaya Soap, at yung legendaring Chinchanchu, mga kapatid. Kung susunugin lang din yang
kutes porselana mo doon sa impyerno. Walang kwenta ang lahat. It was all a waste. Mabuti pa yung maraming tagyawat, at least sa langit mapupunta. Mabuti pa yung maraming peklat, at least sa langit mapupunta. Mabuti pa yung lubog yung ilong, at least sa langit mapupunta. And don't worry, kayong may karamdaman kayon, kung hindi kayo pagalingin ni Lord dito, don't worry, pagagalingin kayo ni Lord doon. At habang buhay kayo, no more sorrow, no more pain, no more crying. Hindi na tayo babahain doon. Hindi na tayo lilindolin doon. That's the place that we want to go. Oh, hallelujah. Ayaw niyo maniwala sa akin, mga kapatid. Nagbago na kayo. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 5:29-30? Mas mabuti pang putol lang yung kanang kamay na nasa langit kaysa ka pumunta kang impyerno na buo ang katawan mo. Buti pang alisin mo na lang yung mata mo. Huwag naman literal, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag mong katakutan ang sisira sa iyong katawan. Ang katakutan mo ay sisira sa iyong katawan at kaluluwa na magdadala sa iyo sa impyerno. Huwag mo ipagpalit yung kaligtasan sa stick ng sigarilyo, sa bote ng tanduay, sa init ng laman. Don't waste your life. Nahamon ko kayo mga bisita. Bigyan niyo ako, mag-offer kayo sa akin na something better than eternal life. Na walang pain, walang death, na walang sorrow. Kung may ma-offer kayo sa akin na mas maganda pa dyan, titigil ako sa pagkakristyano. There is no substitute sa eternal life. At walang ibang kayang magbigay niyan kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Well, we are just passing through in this world. Don't waste your life for the worldly success. Don't waste your life for money. Chase God. Chase the eternal life. That's the only thing that matters. Hallelujah. Intro lang lahat yun. Dito na tayo. Mag-preach na ako. Ito yung nangyari sa mayaman. Dahil mayaman siya, prominent siya at privileged siya, akala niya pupunta na siya sa langit. Now, yung context ng Luke 16, linawin ko lang, hindi sinasabi dito ni Jesus na porket mayaman ka, impyerno ka. Hindi yun, mga kapatid. Hindi rin sinasabi ni Jesus na masamang maging mayaman. At hindi rin sinasabi ni Jesus na porket pulubi ka, langit ka. Hindi lang love of money, pero lack of money. It's also the full evil. Hindi tayo in-encourage dito ni Lord na maging pulubi kayo, importante langit kayo. Hindi yun. Hindi sinasabi ni Jesus na porket pulubi ka, mas banal ka. Ayan, mayaman sila. May impyerno naman. Ako, mahirap ako. Pero totoo, wala ka lang pambili. Inggit ka lang, mga kapatid. Hallelujah. Don't fall to the extreme. Okay? Ang tinuturo dito ni Jesus ay ito. Yung earthly status mo ay hindi reflection ng buhay mo sa kabilang buhay. Isa lang nag-amen, mga kapatid. Yung earthly status mo ay hindi reflection ng buhay mo sa eternity. Hindi porkit masaya ka dito, masaya ka mamaya. At hindi porkit malungkot ka dito, malungkot ka doon sa kabila, mga kapatid. Hindi yung kalagayan mo sa mundo ang magdidetermine ng iyong salvation. Hallelujah. Sinasabihan tayo ni Jesus na huwag kayong matakam sa success ng mundo. Kasi distorted yung meaning ng success sa mundo.
ang success sa mundo ay status, awards, achievements, accolades, fame. Maraming mag-like ng profile picture mo. Yun ang definition nila ng success. And it's crazy. Maraming mga Christians, kapag nakakita sila ng kapwa nilang Christians na nakakabili na ng sasakyan, mamahali na ang mga damit, mga gadgets, sinasabi natin, wow! Yung favor ni Lord nasa iyo talaga. At yung kapatiran natin, ulubi yan. Sinumpayan ng Diyos. Jesus rebuked this kind of mindset na sinabi niya sa Luke 12:15, basahin ko sa Tagalog, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. It's not how much you have. It's how much you give. How much you take it away. Hallelujah. Ang kayamanan ay si Kristo. Hindi anumang salapi. Si Kristo ang ating kayamanan. Pag ang kayamanan mo sa pera lang, ma-stress ka. Nung wala kang pera, stress ka. Para magkapera, na-stress ka. Nung nagkapera ka, na-stress ka, baka maubos agad. Nung naubos, stress ka na naman. Walang katapusang stress. May pera ka o wala, stress ka pa rin. Pero pag ang kayamanan mo ay si Kristo, may pera o wala, kayang-kaya mong mag-survive sa hardship ng mundo. Hallelujah! May blessing man, may trials man, malalagpasan mo ang lahat. Bakit? Jesus is my joy. Jesus is my everything. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So, tingnan nyo itong mayaman. Hallelujah. Tingnan itong mayaman. Ninong Jerry, halika dito. Ikaw yung mayaman. Maglakad ka parang yaman talaga eh. Hallelujah. Mga madulas, mga kapatid. Hallelujah. Talagang tinutulungan niya si Lord na hindi na magbilang ng buhok, mga kapatid. Ito yung mayaman. Kunwari lang, ikaw yung mayaman. Ang saya-saya ng buhay niya. Araw-araw, party. And the Bible says, lagi siyang nakasuot ng purple. Nung time na yon, ang mayayaman lang ang kaya magsuot ng purple. That's why the symbol, mga kapatid, ng purple ay wealth. Oh, purple. Ang bango-bango, mga kapatid. Yung mga damit ay branded. Chanel, Gucci, Hermes, Dior, Prada, Choice, Blue Corner. Hallelujah. Lahat. Kompleto. Sa sobrang yaman niya, ang dami niyang kaibigan. Natural. Pag mayaman ka, maraming sip-sip, mga kapatid. Mga sip-sip na mga kamag-anak, mga sip-sip na mga kaibigan, pag may pera ka. Pero wala kang pera, basura ka, mga kapatid. Lagi na lang prayers ang offer. Hallelujah. Pero itong mayaman, araw-araw pizza. Araw-araw donut. Araw-araw lechon. Araw-araw inuman. Ang saya-saya. It feels like heaven for a while. Lazaro. Diyan. Upo ka dyan. Yan, kasi ang likot-likot mo. Stretch mo yung legs mo. Parang pulubi. Pero tingnan nyo, si Lazaro, mga kapatid. Pulubi. Gutom. Mag-acting ka na gutom. Gutom. Taong grasa. Puro bakterya. Puro sugat ang katawan. Ang explosive ng amoy. Amoy putok, mga kapatid. Mabantot. Walang nagmamahal. Walang may pakialam. Kay Lazaro, it feels like hell for a while. It feels like hell for a while. At sa ating mga mahihinang mga judgment, we can look at them at sabihin, yang si Kalbo, mahal na mahal siya ni Lord. Dahil ang yaman-yaman niya.
Ano kaya ang nagawa niya na talagang na-please si Lord sa kanya? Dahil inulan siya ng pagpapala. At yan, makasalanan kasi yan. Ang likot-likot, sige bagulbul, kapatid. Ang ingay-ingay tuwing simba. Hallelujah. Ayan, pulubi siya. Bakit? Galit ang Diyos sa kanya. Sinumpa siya ng Diyos. Dahil pag nasa iyo talaga ang Diyos, meron kang riches, meron kang wealth, meron kang kayamanan, mga kapatid. Yan po yung ating judgment. This guy is cursed. This man is blessed. This guy, mahal na mahal siya ni Lord. This guy, God rejected him. Kaya buti nga sa iyo. You suffer there. Yun ang ating judgment. Not until both of them died. Namatay sila, mga kapatid, parehas. At this is what changes everything. Nung namatay si Lazaro, walang nag-alala, walang naglamay, walang nagkape-kape, walang nag-fudgy bar, mga kapatid. Nung namatay si Lazaro, higa ka dyan, ganyan. Nung patayan si Lazaro, walang may pake, walang nagmamahal. Nung nakita, ay may patay. Para lang siyang patay na aso na ginilid yung kanyang patay na katawan. No one cares about Lazarus. No one knows his name. Pero wag ka. Nung sa araw ng kanyang pagkamatay, Brother Ronald, halika dito, Ian. Ang mga anghel sa langit ay nagbabaan. Lazaro, tama na, huy. Bangon ka na. Yung mga anghel sa langit ay nagbabaan. Sinusundo na siya. Dadalhin na siya sa presensya ng Diyos. Walang nakakilala sa kanya. Pero okay lang. Kilala siya ng langit. Kilala siya ng Diyos. Kilala siya ng mga anghel. Anong saysay? Nakilala ka ng mundo. Pero hindi ka kilala ng Diyos. Hindi ka kilala ng mga anghel. What's the sense of people knowing your name on earth, but heaven doesn't know your name? Ang mga anghel pa ang nag-escort sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang totoong success ay hindi yung kilala ka ng Hollywood. Ang totoong success ay hindi yung kilala ka ng GMA. Ang totoong success ay hindi yung sikat ka sa internet, sa showbiz, sa politics. Ang totoong success ay nakaukit yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang totoong success is when heaven knows your name. Sa inyo na yung titles, sa inyo na yung labels, sa inyo na yung position. I want my name to be written in the book of life. That's the only time your name matters. Diyan lang kayo. Tayo-tayo ka dyan, namatay ka rin. Hindi marunong mamatay. Yan. Namatay din yung mayaman. Ano, kagaling. Papatawa talaga si Lord. Sabay pang namatay, mga kapatid. Anong ginawa ni Lord, mga kapatid? At nung namatay yung mayaman, disente yung kanyang burial. Kaling national doon sa Araneta Ave, mga kapatid. Hallelujah. Memorable sa atin yun. Hallelujah. Ang mamahalin yung kabaong niya, mga kapatid. Almost 500,000 yung halaga ng kanyang casket. And the Bible says, sa sobrang yaman niya, ganun pala yung mga mayayaman, ang mga mayayaman nag-hire ng mga taga-iyak. Hallelujah. Yun natin yung trabaho niyo noon dito, mga kapatid. May mga pumunta doon, hindi siya kilala, pero sobrang yaman niya. Meron pa siyang mga taga-iyak, mga kapatid. Yung mga tao nagbigay ng tribute sa kanya. Naalala ko si Jerry. Naalala ko nung una kami nagkasama at nagkakilala. Kumikinang siya. Ang daming tribute, mga kapatid. Kilala siya ng mundo. Tanyag siya. Pero nung siya'y namatay, walang anghel na bumaba, mga kapatid. The Bible says, gumising siya at siya
ay nasa impyerno na, mga kapatid. Now watch. I don't care ano ang status mo sa earth. Sa araw ng kamatayan, mababaliktad ang mundo. Ikaw na ngayon ang nasa baba at si Lazaro ang nasa taas, mga kapatid. Yung taong nilolook up sa earth, pagdating sa eternity, hindi na siya kilala. Pero yung taong hindi kilala sa earth, pagdating sa eternity, kasama niya ang mga anghel, kasama niya sa Abraham's bosom. Don't waste your life. Ito ang i-goal natin. Not the world, not the things of this world. Ang i-goal mo ay makapunta doon sa langit, mga kapatid. Hallelujah. That's why sa araw ng kamatayan, baliktad na ikaw, no? Umiga. Nasa impyerno ka na. Si Lazarus, na parang impyerno yung buhay niya sa earth, langit na punta. Ewan ko, Pastor Misha, anong masasabi ng mga prosperity gospel kay Lazaro? Walang health, walang wealth, boom, pumunta ng langit. Pero dito, pag di ka makabili ng sakyan mo, papasagasa ka after 10 years, mga kapatid. Ganun, ang ano nila, pag totoong ligtas ka, dapat may health, may wealth ka. Pero si Lazaro, walang health, walang wealth, pero nakatanggap ng kaligtasan. Now, I believe in prosperity, and I believe in the gospel, but I don't believe na ipagsasama mo yung dalawa na prosperity gospel. Ang purpose ng gospel is to prepare us to the eternal life. Ang purpose ng gospel is to prepare us to the next life, not the instant gratification, but the things that is coming. Oh, hallelujah. Sa araw ng kamatayan, yung mga artista na sinasamba nyo, yung mga Koreano na, tinitilian nyo, mababaliktad ang mundo. At tayo na hindi kilala, at yung mga pastor, missionary, na nagpipreach sa bundok, nagpipreach sa mga kuweba, na walang nakakitang any camera and picture, sila ang tanyag doon sa langit, mga kapatid. Don't waste your life! Kaya pa, Ninong Terry. Hallelujah. The Bible says, set your affections on things above, not on things of this earth. The only way not to waste your life is to give your life to Jesus Christ. Matthew 10:39, he who has found his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, they shall find it. Mark 8:35, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Very mind-blowing. What a paradox, mga kapatid. Sabi ni Lord, pag hanapin mo yung buhay, mawawala sa iyo. Pero pag hayaan mo mawala, mahanap mo. Pansinin nyo, yung madalas na tao nagsasabing, hanapin ko muna sarili ko. Hanggang naliligaw pa rin. Hanggang sila na mahanap-hanap. Para mahanap mo ang sarili mo, hindi ikaw ang may kaya nun. Kailangan mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos at mahanap mo ang sarili mo. Makikita mo ang value mo. Makikita mo ang worth mo. Ninong Jerry, ano ka lang onte? Kawawa ka naman dyan. Ayaw ka konti. Upo ka lang, upo. Sa araw ng kamatayan, it will be the day of reversal. Nung nasa earth, yung pulubi ang nasa labas, yung mayaman ang nasa loob. Pagdating sa kabilang buhay, yung pulubi ang nasa labas, yung pulubi naman ang nasa loob ng kaharian. Nung nasa earth, the poor has nothing, the rich has everything. Pero sa eternity, the rich man had nothing, but the poor man had everything. Nung nasa earth, yung pulubi, nagsasuffer. Yung mayaman, satisfied. Pero sa eternity, yung pulubi na, yung satisfied, at yung mayaman na ang nagsasuffer.
Nung nasa earth, yung pulubi ay humiliated, yung mayaman ay honored, pero sa eternity, yung mayaman na ang humiliated, yung pulubi na ang honored. Nung nasa earth, yung pulubi ay tormented, pero sa kabilang buhay, siya ay comforted. Pero sa eternity, yung mayaman naman ang tormented at yung pulubi naman ang comforted. Ang panalo dito ay hindi yung hindi mamamatay. Ang panalo dito is the one who gained eternal life in Jesus Christ. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmayabang. Ang sabi ni Lord, may mga mauuna na mahuli at may mga mahuli na mauna. Don't waste your life. Ito yung confidence ng Christian. Na pagbuhay sila, sabihin nila, I live for Christ. At pag mamatay naman, that is gain. So mabuhay o mamatay, Jesus pa rin ako. Nothing wasted. Putulin mo man yung lieg ko, pero hindi mo mapuputol yung relasyon ko sa Panginoon. Hindi mo mapuputol yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. Buhayin mo ako, maglilingkod ako kay Jesus. Patayin mo ako, hinatid mo naman ako kay Jesus. Nothing wasted. Ang totoong Kristiyano, hindi na takot mamatay. Sino dito ang hindi takot mamatay? Sige, ang dami sa inyong takot. Hindi kayo takot sa kamatayan. Takot kayo saan kayo mapupunta after nyong mamatay. Pero ang Kristiyano, kayang tignan si kamatayan, mata sa mata, at sabihin, sige na, pakihatid na ako. Ako, I'll be honest with you mga kapatid. Gusto ko nang mamatay. Like, hindi naman sa, nananakot ako, but I want to see Jesus. Can you imagine one day, makikita mo na si Jesus face to face? Oh, what a glorious day that will be. Nasa wakas, yung Jesus na nababasa ko, yung Jesus na naririnig ko, yung Jesus na pinipreach ko, makikita ko na siya in actual, Pastor Misha. Pero hindi pa rin ako pinapatay ni Lord. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Masamang damo kasi, mga kapatid. 9 years old ako, nabundol ako, andun si Joyce. Boom, tilapon ako. Buhay pa rin. Last year, September, nagkarek kami, bumangga kami sa truck, mga kapatid, dun sa pinakaharap. Buhay pa rin tong walang iyang to. But I'm so excited makita si Jesus. Like, nakikinig ako ng isang mega church pastor na, kunyanto niya, one time, nagpipreach siya. Yung artista na gumanap sa Passion of the Christ, ni Jesus, si Jim Caviezel, remember that? Nagsimba doon at nandoon sa harap. So parang feeling niya, nandun si Jesus. First time niya daw na-pressure ng sobra. Na nakaganon pa daw, mga kapatid. Hallelujah. At after niya mag-preach, nakaganito pa daw sa kanya. Well done. Good preaching. Sabi sa inyo, naiyak siya mga kapatid. Kasi, biruin mo, hindi pa yun yung totoong Jesus. Artista lang yon mga kapatid. How much more one day, I'm gonna see him face to face. One day, yayakapin ka ng Panginoon at sabihin, I'm proud of you. Good job. Good job. Well done, thou good and faithful servant. Come and enter the joy of the Lord. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Kung mangyayari yan sa buhay ko, masasabi ko talaga, it was all worth it. It was never been wasted. Hallelujah. Tama yung sabi sa Ecclesiastes 7:8. The end is better than the beginning. Wala yan gaano kakaganda nagsimula. Ang importante, paano mo siya matatapos.
Marami ka mang kapalpakan nung nakaraan mo. Marami ka mang sablay. Marami ka mang pagkakamali. Okay lang yan. Ang importante, hindi paano mo sinimulan. Ang importante, paano mo ito tatapusin. At tapusin mo itong naglilingkod sa Panginoon. Four hours pa ako, di ba, Pastor Misha? Watch. At noong yung mayaman, alam na niyang sa impyerno na siya. Alam na niyang wala ng pag-asa na mapunta siya sa langit. Anong sabi ni Abraham sa kanya? What have you done in your life? Anong ginawa mo nung buhay ka? In-invite ka for Bible study. Ilang zone leader ang nag-invite sa'yo. Blines ko nga yung business mo kahit di mo ko iniisip. Blines ko nga yung trabaho mo kahit wala kang pakialam sa akin. What have you done in your life? You have been given the good things in this world. Pero yung goodness ni Lord didn't bring you to repentance. The kindness of the Lord should bring you to repentance. At masasabi mong, Lord, totoo ngang merong Diyos. Pero after all, napakabait ni Lord, napaka-patient ni Lord. What have you done in your life? Business, laro, kalokohan, inuman. Papayag ka na lang ganyan ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa ganyan. Hanggat may oras, now is the day of your salvation. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Pastor Misha, this is what I want. Nung nasa impyerno na yung mayaman, nag-request na lang siya. Alam niyo anong request ng mayaman? Magla ka ng preacher na mag-preach sa mga kapatid ko. Dahil ayaw naming mag-family reunion kami sa impyerno. Pwede ba magpadala ka ng preacher? Huwag yung puro pa-cute. Huwag yung puro pa-English. Huwag yung puro pa-pogi lang ang alam. Pwede ba magpadala ka ng preacher na walang takot na sasabihin doon sa pulpito na may langit at may impyerno. At pag hindi mo tanggapin si Jesus, may impyerno ka. Hindi siya nag-request ng motivational speaker. Hindi siya nag-request ng life coach. Ang sabi niya, send a preacher. Send Lazarus. Tell my brothers about hell. Ilang preacher na lang ngayon ang nagpipreach ng impyerno. Si Pastor Misha na lang ata. Siya lang itong youth camp nagpreach ng impyerno. Last night. Akala ng mga young people doon, fancy, talunan, hallelujah, hallelujah. Pagdating ni Pastor Misha, impyerno kayo! Ang sabihin ng mga tao, killjoy, judgmental, hard-hitting, condemning preacher. Pero pag nasa impyerno ka, yung pastor at yung preacher na minak mo, na sinabihan mong baliw, na sinabihan mong siraulo, yan ang ire-request mo. Hindi ka magre-request ng lawyer, hindi ka magre-request ng engineer, hindi ka magre-request ng artista, magre-request ka ng preacher! Come on, preacher! Preach the word! Preach the word! Preach the truth! People are going to hell! Stop fumbling! Stop making jokes! Get real and get serious! Sige, tayo na kayo, kawawa naman. Thank you. I'm going to share this to you. Dumating sa point ng buhay ko na umalis mo sa UPC. Dahil may kung ano-anong mga nangyari. At nagsimba ako sa huwag niyo na alamin, huwag kayong mga marites. Alam ko may marites na pangalan, pero alam ko walang marites dito. And nag-church ako doon, Pastor Misha. Walang-wala to. Diyos ko, 3,000. Yung upuan talagang sobrang ganda. Para ka nasa airplane, mga kapatid. Sobrang comfortable. Sobrang relax. Yung praise and worship nila, may mga dancer pa doon. Wow, ang saya. Kapatid, hallelujah.
May mga sayawan doon. And then dumating na yung pastor. Dumating na yung preacher. Basa siya ng konting verse. And then after magbasa ng konting verse, alam niyo anong preaching niya? Mula umpisa hanggang huli. Ang preaching niya ay about kay Dwayne Wade. Sabi niya, tingnan niyo si Dwayne Wade. Nung nag-retire siya, nagbigay siya sa mga mahihirap. Gayahin natin si Dwayne Wade! Kailangan may puso tayo na parang Dwayne Wade! Hanggang altar call, hindi ko alam. Gawin mo kung Dwayne Wade. Hindi ko alam yun na ba sasabihin ko, Brother Bong? Dwayne Wade, step back, hallelujah. Ano ba, Lord? Gawin mo kung Dwayne Wade. Sa anong klaseng preacher to? Walang preach sa Bible, walang preach about Jesus, walang preach about holiness, walang preach sa salvation, walang preach sa righteousness. Ang preaching niya, Dwayne Wade. 3,000 people nakikinig. Dwayne Wade. Sabi ko, bira. Pero baka hindi lang siya nakapag-study, kaya medyo kung ano-ano na lang sasabi. Bigyan natin ng chance, huwag tayong mag-judge. Sunod na linggo, nagsimba ulit ako. Ganda doon lumig, relax Ang sunod naman na preaching niya, ay dapat daw tayo maging katulad ng mga samurai. Meron siyang complete detail ng history ng mga samurai. Gayahin natin yung mga samurai. Gayahin natin yung kanilang disiplina. Gayahin natin yung kanilang motivation. Gayahin natin yung willing silang mamatay para sa kanilang bayan. Gawin natin yung mga samurai. Di altar call na naman. Ano naman prayer ko? Gawin mo ang samurai. Sabi sa inyo mga kapatid, tumatawa ako, pero yung puso ko umiiyak. 3,000 people. Wala man lang nakarinig ng gospel. 3,000 people going to hell. I'm so hurt, mga kapatid. I'm aching, Lord. Bakit ganun? Ang daming tao, Lord, pero hindi ba nila narinig ang kaligtasan? Kumakain sila ng chicherya, hindi word of God. These people are going to hell. My heart is aching, mga kapatid. I'm so hurt. Why? You let these people, Panginoon, 3,000, all of them nakaupo lang doon at bumabalik-balik pa. Sabi ko, last na talaga. Wala na talaga, sapakin ko na talaga to. Preacher na to. Sapakin ko sana yung tangkad lang siya, mga kapatid. Hindi ko maabot. Samurai. Last, sa huling simba ko na pag ito, hindi pa rin mag-preach ng Word of God. Bahala na siya. Sunod na preaching niya, mga kapatid, it's about gulay. Kumain kayo ng gulay. Nakalista doon mga carrots, mga kalabasa. Ito maganda para sa mata. Itong talong, di ko alam kung prutas ba to o gulay. Pero, kumain tayo ng gulay, mga kapatid. Hallelujah. Talagang ayoko na. Umalis na ako doon. Kaya maging thankful kayo, mga kapatid. Nung nandun ako, Sister Joyce, doon ko talaga nasabi, iba pa rin ang UPC. Iba pa rin ang apostolic. Hindi man sila magaling mag-English. Mali-mali yung kanilang grammar. Pero sinasabi nila yung katotohanan. Wala silang eloquence. Wala silang mataas na pinag-aralan. But they preach the truth with boldness, with holiness. Magpasalamat kayo, may pastor kayo na nagpipreach ng one God. Nagpipreach ng baptism in Jesus' name. Nagpipreach ng Holy Ghost. Nagpipreach ng salvation. Nagpipreach ng without holiness, no man shall see the Lord. I want to encourage you, Pastor Misha. Keep on preaching. Keep on preaching. Huwag mong abulin yung gusto nila. Stick to the Word. Stick to the Word. Preach about Jesus. Preach about heaven. Preach about hell. Preach about righteousness. Come on, preachers! Preach the Word! Hindi natin habol maging sikat. Hindi natin habol maging trending. Stand up to the pulpit, be a man of God, and preach the Word.
Remain standing. Actually, don't waste your life lang yan. Pero God impressed me. Lagyan mo ng please. That's the cry of God's heart. Please. Binigyan kita ng buhay. Don't waste it. Binigyan kita ng talent, binigyan kita ng time, binigyan kita ng happiness, binigyan kita ng joy of music. Pina-enjoy ko sa iyo yung sunshine, yung rain. Pina-enjoy ko sa iyo yung stars, yung sky, yung moon, yung ocean, yung art, yung scientific wonders, yung literature. But none of these things made you decide, I will worship you. Sasabihin sa iyo ng Diyos, binigyan kita ng mata para makita mo yung aking kaluwalhatian. Binigyan kita ng bibig para ako ay iyong purpurihin. Binigyan kita ng kamay para itaas mo sa pagsamba. Binigyan kita ng paa para lumapit ka sa aking banal na trono. But what have you done in your life? You wasted your life. You wasted your life. You have been given the good things, but you all wasted it for yourself.